Hindi naman po kasi ang purpose natin ng pagkapanalo ay maupo sa poder, no? Or power, no? Kung iisipin mo, parang mas madali, mas sigurado pag nasa kongreso kang manalo. Pero iba kasi, iba ang perspective. Kung ang iisipin ko, gusto ko lang nang nakaupo ako, gusto ko lang tawagin akong congressman, siguro yun ang daan na tatahakin ko. Ang gusto ko talaga is may mas maraming magawa, no? Mas may maraming magawa. Sa episode na ito ng VoteWise, kausap natin si Wilbert Lee na tumatakbo sa pagkasenador. Kasalukuyang congressman si Wise Lee ng Agri Party List. First term pa lang niya at pwede pa siyang ma-elect ng 2 beses o ibig sabihin, maupo sa kongreso ng 6 pang taon. Pero bakit kaya siya nagdesisyon na sumabak sa Senate race? Simulan po natin, no? Because you're all over the place na nakikita yung mga ads ninyo. Pero I'm curious, no? I understand this is your first term pala as congressman, pero why are you running for the Senate now? Well, sa lahat, Christian, kasi ang malaki ang paniniwala ko na mas meron po tayong magagawa kung tayo po ay nasa Senado, mas mapapakinggan tayo. No? So, para sa kaalaman ng lahat, marami po tayong i-final na mga panukala. In fact, out of this 500 plus na panukalang final natin, 155 more or less ang naipasa na on third reading sa House, no? Pero nakabinbin lahat sa Senado, no? So, hindi po ito gumagalaw. So, parang useless ang nangyari, no? So, para sa akin kasi, nakikita ko, pag dun sa Senado nanggaling, naipasa mo dun sa Senado, at ibinaba sa Kongreso, more often than not, ina-adapt na lang yung version ng Senado, no? Mas may possibility, May likelihood. probability na maipasa, no, maging may sa batas agad, no. So, yun po yung nakita ko doon, no. So, kaya para sa akin, mas marami at mas mapapakinggan po tayo kapag tayo nasa Senado. Pero don't you think this is very risky? Kasi mahirap manalo sa Senado dahil 12 yung pipiliin, ang daming tumatakbo, higit 60. Yes. Well, ako kasi, Christian, laging ang akin kasi is, gawin mo lang yung lahat, no. Para sa akin, ang ayaw ko lang yung meron akong pinagsisisihan. No? Gusto ko gawin ko. No? Nakita ko, meron akong pwedeng magawa, meron akong solution na naiisip sa mga problemang nakita ko, practical solution. Nakita ko na pwede kong magawa ito ng mas higit pag nasa Senado ko. Kapag hindi ko sinubukan at hindi ko ginawa yung lahat, parang yun yung hindi sa akin katanggap-tanggap. No? Sa akin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, wala akong pinagsisihan, basta itong aking ipinaglalaban, ito pong ating advokasya, ibibigay ko po yung lahat. Kaya ito po, nandun ako sa Senado. No? Tama kayo, napakahirap po ng laban, no? Considering bago nga ako. No? Kasi pwede mas madaling manalo kayo ng second term Yes. sa party list kesa makalusot sa Senado. Hindi naman po kasi, no? Kasi ang pakiramdam ko, parang sayang yung nagagawa ko sa Kongreso, no? Wala pong nangyayari. No? So para sa akin, hindi naman po kasi ang purpose natin ng pagkapanalo ay maupo sa poder, no? Or power, no? Ang gusto ko talaga is may mas maraming magawa, no? Mas may maraming magawa, no? So kaya ako talaga ay sumubok sa Senado, no? Talagang kasi kung iisipin mo, parang mas madali, mas sigurado pag nasa Kongreso kang manalo. Pero iba kasi, iba ang perspective. Kung ang iisipin ko, gusto ko lang nang nakaupo ako, gusto ko lang tawagin akong congressman, siguro yun ang daan na tatahakin ko. So the Senate, you see that as a bigger platform for what you intend to do? Yes, exactly. Mas mapapakinggan tayo at sa tingin ko, mas marami tayong magagawa. Yung mga ipinaglalaban po natin, tingin ko, mas madali ko pong magawa pag nasa Senate. Kailan kayo nag-decide na you wanted to run for the Senate? Siguro nagsimula ito nung nakita ko talaga, no? Nakita ko na marami tayong panukala na gusto nating maging batas, marami tayong solusyon na practical na hindi po na gagawa. No? At nagsimula rin ito nung tayo ay nag-iikot, nung nakita ko yung talagang takot at pangamba ng ating mga kababayan. No? Ito po ito actually ang buong buod or buong
puso ng ating kampanya, no? Yung gusto ko mawala yung takot at pangamba ng ating mga kababayan sa pagkakasakit, no? Ito po yung talagang nakita ko. Napakarami po, no? In fact, meron po tayong mga kababayan na nakaratay na lang sa bahay, no? Ayaw magpadala sa ospital, nag-aantay na lang ng oras. Bakit? No? May mga iniikutan ako. Ngayong buwan, pumunta ako. Pagbalik ko sa isang buwan, yung magsasaka ito, farmers, nasaan na si tatay? Ay, wala na ho. Bakit nangyari? Namatay na. Namatay na ba? Ano nangyari? Matagal na ho kasi siyang may dinaramdam, tinitiis lang. Bakit hindi nila sa ospital? Walang pera. Ay, yun nga ho, pag dinala namin sa ospital, wala kaming pambayad, walang pambili ng gamot, kailangan naming mangutang, may isasanla namin yung ari-arian namin, yung nag-iisang kalabaw namin, may ibebenta pa namin, yung konting ipon sa isang liglap ubos. So, ang dami nating kababayan, nakaratay na lang sa bahay. Ayaw na talaga magpadala sa ospital. Kung isa-isahin natin mamaya advocacy, no? Ano yung ginagawa nyo, tsaka ano yung gagawin nyo as a senator if given the opportunity. Pero yun nga, can you pinpoint a year kung kailan kayo nag-decide? Gusto kong tumakbo. Sa Senado? Opo. Actually, 2023 ko ito Na-realize? Na-realize. No? Okay. Mas meron tayong pwedeng magawa. Sa eleksyon, importante na kilala at may pera ang isang kandidato. Yan ang realidad lalo na sa Pilipinas, na mas personalidad at hindi plataporma ang nananaig tuwing halalan. Sa kaso ni Wisely, aminado siyang maraming resources sa kampanya at sariling pera niya raw ito. So guarantee kaya ito na sakaling palarin siya sa Senado, hindi niya babawiin ito gamit ang kanyang posisyon? I suppose you have the resources, but you lack the awareness. How do you intend to bridge that gap? Well, gaya na sabi ko, Christian, gusto ko lang talaga na mas may magawa at may ilabas, no, yung gusto nating gawin, no. So, tama kayo, yung awareness, parang dehado tayo, no, dahil kulang nga. Hindi tayo kilala sa awareness. Kaya makikita nyo, sasabihin ko na, makikita nyo, meron tayong mga billboards, no, meron tayong mga advertisement, no, mga ganon. Ito po ay dahil para mailapit natin actually more on. Nung nag-start ako ng billboard, hindi po ito una para sa kampanya eh. Para mailabas ko muna yung number ng action center namin. Kasi yung mga naunang billboard, kung makikita mo, meron po kaming numero doon ng action center. Kung saan pwedeng lumapit yung... Kung saan pwedeng tumawag at lumapit para humingi ng tulong, no? Kasi araw-araw yung aming pong action center, mga 7,000 yung nare-receive na messages. No? Lahat po ito humingi ng tulong. Karamihan puro medical assistance. No? Doon po yan. No? So nagsimula ito na, sige, paano ba nila malalaman na pwede silang humingi ng tulong sa atin? Balik kailan kayo nag-start magpakilala? 2023? Nationwide na? Nag-start kami nung sa Action Center was 2023. No? Na maglagay kami ng billboard na may number. Okay. No? Para tumawag kung saan sila tumawag. Dun sa mga report, na itatanong sa inyo to, no? One of the biggest spenders online sa digital. Understandable yan dahil gusto niyo magpakilala. Pero ang usual na context sa mga ganong discussion is, diba kung ako yung politiko po at gumasta ako ng ganitong kalaki sa kampanya, paano ko siya babawiin? Ang ginagawa ng mga trapo, nagnanakaw. Sa inyo, dalawa po yung tanong ko, sir. Ha? Saan nyo kinukuha yung pera pang ads? And number 2, can you assure the public, the voters, na hindi kayo magnanakaw? Una sa lahat, nung naging highest spender tayo dun sa Facebook, nung sinimulan, tinesting natin, no? Kung makakarating ba sa taong bayan. No? 2 buwan ata yun na tinesting natin. Pero nung tiningnan namin, yung mga nagme-message sa atin, hindi po galing doon. Hindi galing sa Facebook. Kaya tinigil po natin yun. Kaya kung titingnan mo, wala po tayong ads na ngayon sa Facebook. Kasi 2 buwan, pinatest ko talaga yon. Kasi ang target ko sana at that time, makita ko kung ito bang mga nagme-message sa atin ng tulong ay makakakuha, mas lalong maabot. So, hindi po, no? So, kaya tinigil natin yon. Kaya kung mapapansin nyo, wala po tayo ngayon ng ads doon, no? Natigil po yon. Pangalawa, ako matitingnan ko mata sa mata kahit sino. No, na yung perang ginagamit ko ay galing sa sarili. Pinaghirapan, dugo, pawis. Wala po tayong pork barrel. Wala kayong Walang hard. Contributors? Wala po akong contributors dahil ayoko pong merong baggage. Ayoko pong may dala-dala.
sa mata, masasabi ko po sa taong bayan na lahat po ng ito ay sariling pera. O meron po ako, actually, malaki na po yung negosyo, napalaki po natin yung negosyo natin. At lagi ko lang naman tinatandaan yung sinabi sa akin po ng aking pamilya. No? Pagdating ng araw, hindi po natin ito madadala lahat. No? Isang banga at isang butas lang ang kailangan natin. No? So, para ano? No? So, hindi po natin ito. And, yun nga, no? Kami po ay believer nung too much blessing is given, much is required. So, yun po ang pinagagalingan. Can you talk about this this business? Kumbaga saan nanggagaling yung resources ni Congressman Wilbert Lee? Yung tatay ko, nagsimula siya maliit na tindahan sa Sorsogon. Pero napalaki po natin ito. Naging LKY Group of Companies. Na sa ngayon, meron po tayong mga 4-star and 5-star na hotel. 8 po ito, buong bansa. Meron po tayong malls. No? 54 na po yung malls natin. And meron po tayong mga bubuksan ngayong taon. No? 54 malls. Meron po tayong mga McDonald's. No? 19 po yung McDonald's natin all over the Philippines. Ilan po? 19? 19 McDonald's. No? Ang yaman pala nitong Wilbert Lee. And we have 54 malls actually, no? And we're set to open 4 more, no? The first quarter or those first 2 quarters of this year. So hindi nyo kailangan magnakaw para mabawi yan kung manalo? Actually, yan po ang isang hindi ko talaga gagawin, no? Kasi ako po, alam ko, napakarami pong hindi napupunta sa ating mga kababayan na benepisyo para sa kanila dahil sa korupsyon. Yan po yung talagang, at yan din po ang talagang pinag-usapan namin din, no, sa pamilya. No? Ako po ay napasok sa politika, no, accidental, no, dahil sabi ko nga, no, wala naman sa plano. Eh, yan din po ang pinag-usapan talaga ng aming pamilya. And then yan din po yung kabilin-bilinan sa akin ng tatay ko. No? WTL, sabi niya, ang yung initial. Kailangan kasi negosyo, no? Hindi naman alam ng tatay ko, magiging politiko ako. Pero yan ay ina-apply ko rin. Sinasabi niya, kailangan ang hangad mo ay wealth that lasts. No? Wealth that lasts, ano po yun? Yaman na hindi kahihiya, yaman na kung ikaw ay matulog paggabi, mahimbing pag may nangyari sa'yo, mahaharap mo ang Panginoon na masasabi mo na itong yamang ito ay hindi ninakawan, hindi kahihiya ng anak mo, hindi kahihiya ng mga apo-apo mo. No? So you can also assure the public na in your current term, wala kayong ninakaw sa kababayan? Wala akong ninakaw, machi-check po yan. Wala po tayong wala po tayong hard project, wala po tayong kinuha kay. Okay. Isang perspective ko, no, na-realize ko, hindi, may mga nag-dissuade ba sa inyo na tumakbo sa pagkasenador? Kasi isang naisip ko po, no, honestly, hindi ba kayo nag-aaksaya ng pera na kung matalo, ang dami niyong nilabas? Actually, marami po, no? Actually, marami nagsasabi na babaliw ka ba? No, hindi ko nga po maintindihan din. Pero gaya niya sabi ko, Christian, no? Para sa akin, ayoko pong may pinagsisisihan. Ayoko pong pagdating ng araw, kung ako ay namatay na, pagharap ko sa Panginoon, binigyan kita ng maraming grasya, bakit hindi mo sinubukang ipamahagi or may gawin, no? So, yan lang po yung akin, no? Masasabi ko siguro na baka ako ay nag-iisip na magdeposito sa kabilang buhay, no? Pagdating ng araw para meron akong deposit. Kasi dito, kumbaga, marami na pong binigay sa akin na grasya yung Panginoon, no? Marami na, no? So, yun lang po yung akin, no? Gusto kong gawin, no? Susubukan ko ito, gagawin ko yung lahat ngayon, no? Nakita ko na may pagkakataon ako ngayon, baka sakali, no? Kung hindi man ako manalo ngayon, ang sinasabi ko nga, sa lahat, actually, lahat ng mga interview ko, sinasabi ko, sana po marinig ng mga kapwa ko tumatakbo at yung mga mananalo, sana pick upin nila itong pinaglalaban ko, no? Okay. Ang akin, gusto ko malaman ng taong bayan na napakahalaga po nitong ipinaglalaban natin at hindi po sa hindi kayang gawin. Pwedeng magawa, kayang-kayang magawa dahil may pera. Hindi ko lang alam bakit hindi po nangyayari. At yun po yung talagang tinututukan natin. May pera yung gobyerno. May pera at napakarami. Okay. Dito sa mga surveys na lumalabas lately, of course, medyo malayo kayo rin sa Magic 12. How do you feel about that? Well, sa totoo lang, pinanghihinaan ako ng loob. No? Pero naiisip ko lang, yung mga nagte-text sa akin, marami akong natatanggap. In fact, araw-araw meron po akong natatanggap na salamat kong, salamat sa ipinaglalaban mo. Talagang yan ang aming takot, yung pangamba. Yan talaga yung aming araw-araw na iniisip. Pagtulog namin sa gabi, hindi kami makatulog ng mahimbing dahil iniisip namin,
kung may magkasakit sa pamilya namin, hindi lang po yung mga nandito, kahit yung mga OFW natin, yung mga nagsasakripisyo sa ibang bansa. Yun ang lagi nilang pangamba. Kung may nagkasakit sa pamilya nila, yung pinag-ipunan sa isang iglap, ubos yun. Nakikita natin yung mga usual names and faces na pumapasok po sa Magic 12, no? So, kunwari, kinakausap niya yung mga botante, why should they give you a slot dun sa Magic 12 compared to all these more popular names? Sa totoo lang, actually, dyan po ako medyo pinanghihinaan ng loob mo. Kasi para sa akin, dapat ang kampanya issue-based. Dapat ang kampanya anong magagawa. Dapat may solusyon. Hindi yun dapat na kung sino yung napasaya, hindi mga gano'n. No? Pagdating naman sa bubutante, nilalatag ko lang. No? Alam ko yung inyong nararamdaman, nakikita ko, naririnig ko. In fact, doon po ako nagsimula, kaya ako nakaisip tumakbo sa Senado. Nakita ko. Hindi po ako manid, hindi ako bulag, hindi ako bingi. At nakita ko kung gaano kahirap, no? Anong pinagdaraanan ninyo. Parang hindi ako makatulog sa gabi na alam ko meron po akong mga kababayan tayong ganyan. May mga kababayan akong naghihirap, may mga kababayan akong, ito yung ayaw na ayaw ko Christian eh. Lahat ng bagay, hindi lang sa kalusugan, especially sa kalusugan. Bakit kailangan nagmamakaawa ang mga Pilipino, ang taong bayan? Yung lumalapit sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga congressman. Kailangan umikot sa mga politiko, umikot kung kani-kanino para lang matulungan. Para bang namamalimos. Bakit ganon? Hindi ganon. Hindi deserve ito ng kahit sinong Pilipino na ganon. Tapos, porke ba ako hindi ko kailangan mag-ikot, hindi ko kailangan magmakaawa. Indifferent na ba ako? Hindi ba ako? So, yun yung parang nag-uusap nga kami, no? Kasi nung last year, ako po ay nag-abroad, nag-attend po sa isang conference. Pagkatapos ng conference, umikot kami ng misis ko, no? So, meron nga po doon ng binibenta, no? Kasi sa Geneva po ako nag-attend ng isang conference doon sa pagkatapos umikot kami doon sa mga crash landing site. Crash landing into you. Yung mga Nagpa-picture kayo doon sa lake. picture kami. No? Meron isa doon, nakita kami binibentang isang yung Swiss chalet, Swiss villa. Maliit lang pero overlooking talaga yung mga binibenta. So, sabi ko, misis ko, ano kaya, bilhin na lang natin to. Ito na lang tayo. Sabi ng misis, Sana all, sabi ng misis ko sa akin, kaya mo ba na nandiyan ka lang? Kilala kita, kaya mo ba nandiyan ka lang habang nakikita mo may mga nagte-text na walang pambayad, may nagkakasakit, may namamatay, kaya mo ba yun? So, hindi namin Okay. Pag-usapan natin kung yung action center nyo, no? May mga nadidinig ako na tumatawag dito tapos instant tulong as an assistance. Yes. How is that possible? Well, kasi actually, bago pa man itong pagpasok ko to, naitayo ko na yung LKY Foundation. No? Lumawak lang kasi yung LKY Foundation, nakatutok siya dati sa mga batang may sakit ng leukemia. No? Yun po yung nakita ko noon. No? This was established way before kasi nakita ko, yung problema, yung leukemia ng bata, napapagaling yan, to-turn around yan. Totally gumagaling yan kapag naagapan. So, ang nangyayari, humingi yung pamilya, yung nanay, may leukemia yung anak. Humingi ng pera, nakakuha ng tulong, nakakuha sa PCS o nakakuha. Pero one time or two, One time or two times. Pero tsaka, kapag pera ang nakuha, inuuna ngayon ng nanay yung pagkain ng pamilya. pangangailangan. Yung pangangailangan sa pang-araw-araw. So, hindi rin na ipapagamot. So, namamatay. So, ginawa ko yung KY Foundation, ginawa natin, para kunin. So, kami na yung sumusundo, kami na nagdadala sa ospital, sinisigurado natin na mabuo yung cycle. No? Kailan po ito nagsimula? Hindi ko na sure yung 2008, Before you entered politics? Before I entered politics, no? So, itong Action Center, minerge lang natin. So, alam niyo naman, yung mga congressman, meron po yung mga GL, yung mga medical assistance for indigent patients. Yun po, kinukuha ko yun. So, sinama ko lang, minerge ko lang. Pero kapag tumawag po kayo, hindi ko kailangan pumunta kayo sa opisina. Hindi ko kailangan makuha ko yung data mo. Hindi ko kailangan magpa-picture sa'yo. No? Dahil ayaw na ayoko na maging pabigat pa. Isipin mo, pupunta ka pa sa opisina,
magsasubmit ka ng requirement, pagkatapos babalik ka, kukunin mo, papapicture pa sa'yo. So, ang ginawa natin, pag tumawag kayo, ipadala nyo lang agad yung medical abstract at billing statement. At kapag na-check natin sa hospital na ito ay totoo, pinapadala na namin agad yung tulong, either guarantee letter code na magagamit mo sa hospital, either cash na galing po sa atin, or kung anong kailangan mong tulong or gamot na pinapadala namin sa'yo. No? Do you also use your personal money Yes. dito? Yes. Like magkano nilalaan nyo para sa Action Center? Sa foundation kasi namin nilalaan, no? 5% of our earnings nilalagay namin sa foundation. So foundation ang nagbibigay na sa Action Center. Can you give us an idea kung magkano yung 5% na yun? If you're allowed to talk about it. Well, overall, LKY group of companies, siguro hindi po ito bababa rin ng mga 30 to 50 million A year. So ito yung 5% Yes. na nagagamit para sa action centers. So, gaano kabilis yung paglapit doon? So, anybody na nangangailangan, lalapit lang, makakuha ng tulong. Actually, magme-message lang sa Facebook namin, sa Messenger. Tapos sasagutin po, meron po tayong 24/7 na sumasagot. Importante talagang di nakaasa sa mga politiko ang mga tao. Hindi pong kailangan pang lumapit sa kanila para ma-endorse sa mga ospital o makatanggap ng ayuda. Dapat kasi, diretso na sa tao yung tulong o yung tinatawag na social services ng gobyerno. Now, speaking of ayuda, kumusta naman yung AKAP at bakit nakapapil doon sila congressman? Ay, ano yung difference yan kung doon sa ano? Kasi isa sa mga problema natin, alam nyo ito, no? Patronage politics. Kung saan yung loyalty napupunta rin sa politiko, kanina sinasabi nyo, hindi dapat mamalimos, di ba? Actually, yan po ang sinasabi ko, no? Hindi lang po dito sa iyo, no? Para sa akin, itong MAIP, itong AKAP, itong AIX, dapat ito direkta sa institution. Hindi po kailangan dumaan sa politiko. Bakit kailangan idaan sa politiko? Kasi kailangan na lang gamitin. Tayo po ay hindi sang-ayon doon. Yeah. Ako po, sinasabi ko, harapan, itong mga ganito, dapat po ito direkta na sa ospital. Medical assistance to indigent patient, ilagay na sa ospital. Ilagay sa DOH. I-distribute sa ospital. Para ang taong bayan, kung may sakit, diretso na po sa ospital. Hindi kailangan magmakaawa. Imaginein mo kung ang bayaran mo 100,000, punta ka sa isang politiko. Dahil limited, bibigyan mo 5,000. Ilang politiko ang kailangan mong ikutin? At yung ilang utang na loob yung itatanim. Hindi lang yon. May sakit, ang mahal mo sa buhay, hindi ka nakapasok sa trabaho, kailangan mo pang umikot. Yeah. Pabigat ang nangyayari. So, para sa akin, kaya itong pinaglalaban natin na pera ng PhilHealth, kasama po ito dyan. Kailangan mailabas po ito para sa atin. Kayo ba hindi kayo katulad na ibang mga colleagues sa House? Kasi marami kayong kasama dyan, ume-epal dun sa AIX, sa TUPAD, at saka dun sa, ano isa? AKAP. Yung pinaka-controversial, di ba? Nangunguna dyan si Speaker Romualdez. hindi nyo ba pinakailaman yan? Well, nagkaroon ako ng alokasyon yan. Of course, kinuha ko yan. Dahil una sa lahat, para sa akin, hindi yan long-term solution. Pero para sa akin, ito ay gamitin as bridge. No? Para kahit paano magpagaan ang pasanin ng ating mamamayan. No? Kasi nandyan yan, bigay natin sa ating mga kababayan, kahit paano gumaan ang pasanin nila. Pero ang issue rin kung yung pumapapil yung politiko Parang pinapalabas sa galing sa kanya. Actually, nung huli namin ginawa ito, kung hindi ako nagkakamali, sa Davao del Sur, nagbigay ako ng AKAP, pero ni wala kang makitang tarpaulin, ni wala kang makitang kahit ano doon. Hindi po ako nagsalita ron. Punta ako para makita kung paano. Kasi yan po ang ating pong gawa, no? Yung parang maitulong kung paano po natin maibigay. No? So, tinignan po natin ito. At ito po, even po yung mga relief goods natin pagdating po ng kung may kalamidad, no? Hindi po tayo nagpapatawag, no? Kasi ito nga po yung akin, parang ang hirap naman, magbibigay ako ng relief goods, ipapatawag ko lahat, mag-aantay ng alas 7 ng umaga, alas 11 na, hindi pa nakakauwi. Kawawa naman yung Kawawa dignidad ng tao doon. mga taong bayan.
kahit sa distribution po ng mga ganito, hindi po tayo nagpapatawag. Ang ginawa po natin doon sa Davao del Sur, naka-schedule ang tao. So, 7 to 8, ito lang ang taong pupunta. 8 to 9, itong mga tao itong pupunta. 9 to 10, itong mga tao pupunta. Bakit po pala Davao del Sur? Para sa kaalaman ng mga viewers. Well, kasi nagkataon si Governor Mark Cagas, nakausap ko, humingi sa akin ng tulong. So, doon ko po nilagay. Kasi party list kayo. Party list ako, si Governor Mark Cagas. Pero pag gano'n, hindi ba dapat specific sa constituents na nationwide? Well, Agree. hindi lang po yun. Iba-iba naman po yung nilalagyan natin. No? Katulad po ng mga relief operations, yung sinabi ko sa iyo, hindi po tayo nagpatipon. Pinagawa ko po doon ay dinistribute po natin bahay-bahay. No? Pinahatid po natin bahay-bahay. Ginamit natin yung mga TODA. Ang nakakatuwa nga, nung nalaman ng mga TODA na ito ay relief operations, hindi po nagpabayad, naging bayanihan. So, ganun po ang nangyayari. Yung bangkong yung sinasabi ng 777, totoo po ba yan? Totoo yun, hindi ko po ikakaila. Totoo po yun, alokasyon po yun, no? Para po sa bawat congressman. Pag sumama sa roadshow or miski hindi? Kapag sumama, Okay. Pero dapat yun mapunta sa tao. mapunta sa tao dapat. Sa tao po talaga, binibigay po sa tao. Pero may say yung congressman kung sino makakatanggap. Yes. Yes. Is it okay or not Na, for you? Na may say yung kongresista sa ganun? well, para sa akin nga, dapat hindi. Pero hindi naman po tayo ang administrasyon at yan po ay isang polisiya ng administrasyon. Para sa akin, panandalian. Para lang po makalampas. No? Panandalian tulong. Pero ang dapat po talagang tinitingnan natin dito, ay yun pong pangmatagalan. Pangmatagalan. Para nga sa akin, dapat may halik, hindi yakap. Hanap buhay ang lilikha ng kinabukasan. Okay. Nga Yun pala, po yun, ang ibig ano yung sabihin. update dun sa ethics complaint against you po? Ah, Tinuloy po ba yun? tinuloy po yun, nakapending po yun. Nagkaroon na po ng pagdinig at naisabi naman po natin yung atin pong depensa doon. At inuulit ko lang, gusto ko lang iulitin dito sa Christian, wala po sa intention natin na mambastos ng kapwa mambabatas or mambuli or mambastos ng kapwa natin mambabatas, lalo na yung kababaihan, at lalong nirerespeto natin yung buong institusyon ng Kongreso. No? Nagawa lang natin yon dahil po sa atin pong kagustuhan na yun po ating ipinaglalaban ay mailagay sa record. No? Okay. Mailagay sa record, maitala sa record sa plenaryo. Okay. Sakaling mabigyan kayo ng pagkakataon na maging senador, ano naman yung may expect ng tao? Well, una sa lahat, no, kapag ako po ay pinalad na mapunta sa Senado, gaya ng sabi ko, ang una-una ko pong gagawin itong sinimulan natin sa Kongreso. Una-una ko pong ifa-file ay yung amendment to the Universal Healthcare Law. Dahil nakita po natin, hindi po nangyayari. Although nakalagay yung zero billing, no balance billing, hindi po ito nangyayari. Ang nangyayari ngayon, zero subsidy. No, ito po ang So naglalabas pa rin ang indigents? Or hindi po naglalabas ang indigents, kaya lang dahil po sa sinasabi nilang excess funds, na ayaw kong tawaging excess funds. No? Tayo po ang unang nag-expose nito, Christian. Nasisisi pa nga ako eh. Noong September noong 2023, nung una nating in-expose na napakarami ninyong pera. Bakit nakadeposito ito sa bangko? Naka-time deposit, naka-invest sa mga treasury bills. hindi ginagamit to lower Hindi the premium ginagamit or to increase lower the resources? Out-of-pocket expenses of the Filipino people. Bakit nandun? No? So, nung sinabi natin yan, nasisi pa tayo na binulgar daw natin, kaya naking gustong kunin na. So, itong zero subsidy ngayon, nangyari ito because sinasabi nila malaki ang excess or surplus funds. Para sa akin, hindi po ito dapat tawagin na excess funds. Ito ay unused. Ibig sabihin, pwede mo lang ito gamitin tawagin excess funds kung naibigay mo na lahat ng serbisyo. Napababa mo na yung premium. No? Kasi yun po ang pwedeng paggamitan ng pera. The two choices. Choices. Hindi po nangyayari ito. So pag upo, kung sakaling maupo kayo, so ano yung specific amendment ninyo sa Universal Well, Healthcare? una sa lahat, itong case rates dapat every year nire-review to. No? Ang nangyari ngayon, 12 years.
bago po ito na-review. Hindi po ito natitingnan, hindi po ito nare-review. Specifically, dapat po ang case rate nare-review every year para po sa pag-adjust ng health inflation. No? No? Kailangan po ito matingnan. Pangalawa, ito pong siningit ko actually ito ngayon kasi meron po tayong amendment na ginagawa ngayon sa Kongreso. Hindi ko lang po alam kung aabot ito, no? Dahil wala ng oras. Itong isang i-final ko pong amendment na isang provision na importante dahil under our Republic Act 11223, which is the Universal Healthcare Law now, yung pong buong administrative cost and organizational cost ng PhilHealth, nakadepende lang 7.5% No. sa total collection from direct and indirect contributors. So dapat nag-a-adjust yun. Hindi, hindi The nag-a-adjust. percentage. Dapat, hindi po sa total collection. So, ang ginawa ko po dito ngayon, 5% lang Binaba nyo. ang kukunin nyo sa total contributions. Kasi pag dito mo lang nilagay 7.5, ang gagawin na lang ng PhilHealth, mangolekta na lang ng mangolekta. So, ginawa natin 5% from total collection, 7.5% from benefit payments. No? Kailangan ilabas mo yung benefit payments Para makakuha ka ng panggastos. And 5% from earnings from investment. Yung sobrang, yung 2 years reserve fund. Invest mo yon, kukunin mo doon 5%. Ngayon, matatanong mo, Christian, bakit from 7.5% ginawa kong 17.5 lahat? Kasi, nalaman din natin na bakit ang tagal may adjust yung case rates. Bakit? Kasi we have more than 9,000 case rates. Ang isang case rate, inaabot ng 6 months, pinakamabilis, para magtapos yung actuary survey, yung actuarial study. Ang team, iisa lang daw ngayon. Ano mangyayari sa atin? So kulang na kulang. Wala silang panggastos. Kaya tinaas ko, ginawa kong 17.5 dahil lang sabi ko sa kanila, dagdagan nyo yung actuarial team, dagdagan nyo yung survey team. Kung kailangan i-outsource nyo yan, mag-outsource kayo para sabay-sabay ibaba itong mga benepisyo. Pero kung- Kasi hindi po nakakapag-antay yung sakit eh. Pero kung technically kailangan ba ng legislation for that? O di ba pwede namang kumilos siya ng PhilHealth on its own? Hindi eh. Kasi batas po ang Hindi, yung dagdagan yung actuarial wala team. silang pondo kasi yung 7.5 nila, eksakto lang, hindi nila ma-expand yung organization. Hindi nila pwedeng gamitin yung excess fund for that. Dahil dalawa lang yung pwedeng paglagyan. Pwede. yung collection nila, na kinukuha nila from collection na 7.5, eksakto lang ngayon para sa kanila. So, hindi nila ma-expand yung organization. Hindi nila ma-outsource dahil wala silang pagkukunan ng pondo. So, kailangan mapalaki ko yung administrative cost nila para ma-expand natin yung organisasyon, para maibigay yung Pero ang tagal pa niyan, Kong. mga benepisyo. Ano yung status niya, ng amendment na yan? Nakapasa na actually sa committee. Okay. Okay? Ine-expect ko, ito po ay na-automatic referred na sa Committee on Appropriations Okay. and Tax and Ways and Means. May counterpart na sa Senate? Yun nga ang tanong ko ngayon. Yun ang problema. Hindi ko lang alam kung maaabot or lulusot sa Senate. May mga ano kayo yan, di ba? Mga champions daw ng Hindi universal ko alam healthcare. kung lulusot po yan. Pero yan po ang isang napakahalaga. And then yung isa pa, yun pong gusto natin, gusto ko simplihan po yung case rates. Imaginein mo, 9,000 yung case rates. Mahigit 9,000. So, halimbawa, severe pneumonia, meron pong mga kasamang komplikasyon yan. Kapag hindi po ito nailista ng doktor na sepsis, whatever, yung pong pagdating sa deduction, ang mababawas lang yung for severe pneumonia, which is 90,000. So, ang gusto ko, simplihan, i-lump together yung mga sakit. Para bang HMO, kung ang coverage ko ay 500,000, alam ko pa kapag nagkasakit ako, ang sasagutin ko sa hospital ay yung lampas ng 500,000. Co-pay ako. Pag lumampas ako ng 500,000, naging 600, ang sasagutin ko 100. 100. Yan ang gusto natin mangyari sa PhilHealth. Yan ang isang paraan para mawala yung takot at pangamba. May kasiguraduhan.
Kung ako, magkasakit ako ng ganito, itong mga coronary, lahat ng tungkol sa sakit sa puso, lahat ng procedure, ang sagot ng PhilHealth sa akin, 2 milyon. So alam ko may 2 milyon ako. Ngayon, mas mahirap, mas dumadaan sa butas ng karayom. And I think a problem is kailangan magkasakit ka. Kailangan ko, mahirap kasi nakadepende sa napakaraming bagay. Nakadepende dun sa mga nag-compute, tumitingin sa ospital, ng kung anong sakit mo ang mababawasan. Kung hindi medical practitioner o hindi adept sa medical terms yung nagbabawas doon, May hindi ka makukuha. hindi meron kang hindi makukuha. Ang mga kababayan natin, kadalasan, kapag magdi-discharge na, nagpa-compute, kung magkano yung sinabi ng hospital, hindi na chinecheck, hindi na binubusisi. Kasi hindi rin naman niya kabisado eh. How do you intend to communicate this message sa mga botante? Kasi medyo chaotic ang environment ngayon. Sana matulungan ako ng mga media, kayo po, mga katulad po ninyo, yung ating pong mga kaibigan, health advocates. Ito po yung na-explain ko, pinipilit kong i-explain. Kaya nga lang, sabi ko kanina, Christian, I'll be very candid and honest. Panghina ng loob din kasi ang tumatatak sa utak po ay yung, ay, nakita ko sumayaw yan, maganda sumayaw. Napatawa ako niya, no? Yung parang gano'n. No? So, kailangan siguro mabago ito. No? Mabago ito. Kaya ako, nagsisimula ako actually sa youth. Kasi nasabi ko, kung hindi man ako manalo, makapasok, in-expect ko na kayo in the next 10 years, at kayo na yung mga nandyan, sana mabago na po itong the way how we elect yung ating pong mga pinuno. Kaya very, po yung title ng programa, Both Wise. Kung ganun, bakit hindi nyo sinulong yung mga, or baka naman sinulong nyo, I don't know, yung political and electoral reform? Kunwari, gawing mas logical naman yung campaign spending limits, pagbawal yung political turncoatism o political dynasty. Siguro, hindi ko siguro siya naisip at hindi na to be honest, hindi ko siya naisip, no? Hindi ko napag-isipan o hindi ko napagbigyan ng atensyon, no? Kasi nakatuto nga po tayo rito. Pero kung mabigyan ng pagkakataon, isa po siguro yan sa gagawin natin. Kung sakaling hindi kayo pala rin, would this be the end of your drive to run for the Senate? Anong iniisip niyo afterward? Well, actually, usapan namin ng pamilya, isa lang once lang. Once lang. Pagpapatuloy akong tutulong, kasi ginagawa naman natin ito, magpapatuloy akong itong pinaglalaban nating advokasya, ipagpapatuloy natin ito hanggang malaman po ng mga taong bayan na ito pong kalusugan ay karapatan po ito, inherent right po ito ng bawat isa. No? At ito ang pinaka-primary responsibility ng kahit na anong gobyerno. No? Sunod sa pagkain, kalusugan. Magpapatuloy po akong ipaglalaban yan. Pero siguro sa ibang forum o ibang platform na. Okay. Importanteng alamin kung may matinong track record o tapat ang isang kandidato. Kung Senado ang tinatakbuhan, sapat ba yung kanyang kaalaman at karanasan para sa posisyon? O baka naman magpapatawa o magpapakyut lang kung mabigyan ng pagkakataon? Ito yung punto. May choice tayo mga botante. Kaya habang may panahon, kilalanin at kilatisin natin ang lahat ng mga tumatakbo.